Magandang gabi sa aming ginigiliw ng mga tagapakinig. Ngayong gabi, hatid namin sa inyo ang isang kwento na sumasalamin sa dalamhati ng marami. Isang kwento ng sakit, bighati at paghahangad ng hustisya. Sa isang bansa kung saan ang katahimikan ay madalas na lumulunod sa mga sigaw ng tulong, ang boses ng isang ina ay nangibabaw sa kabila ng katahimikan. Ito ang sigaw ng nawalang buhay. Sa isang tahimik na gabi, si Mateo Gonzales, isang 18 taong gulang na estudyante, ay pauwi mula sa paaralan na walang kamalay-malay sa trahedyang naghihintay sa kanya. Huwag kang gumalaw. Hindi babarilin kita. Sino kayo? Wala po akong ginagawang masama. Barilin mo na. Nang walang babala, ang buhay ni Mateo ay binawi at ang mundo ng isang ina ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng pagluluksa ni Lydia, ina ni Mateo, nakahanap siya ng kaginawaan sa presensya ng iba pang nagdadalamhati tulad niya. Bawat gabi, napapanignipan ko siya. Si Mateo. Kung paano siya tumawa. Kung paano niya ako niyayakap pag uwi niya galing sa paaralan. Tapos, pagising ko, maalala ko na lang na wala na pala siya. Mabait si Matt. Parang kapatid ko na siya. Hindi ko matanggap ang ginawa nila. Paano nila nagawa yun? Mateo, Gab, hindi lang sila ang biktima. Alam kong marami pa sila. Naiintindihan ko. Pero may karapatan kayong lumaban para sa hustisya. May magagawa tayo. Talaga ba? Ilang buhay na ang nawala. Pero hanggang ngayon wala pa rin nagbabago. Kailangan nilang managot. Kung tatahimik tayo, patuloy lang silang papatay. Tama si James. Hindi pwedeng manahimik. Kasama mo kami. Ito ang simula. Sa pagbabahagi ng kwento ni Mateo, magsisimula ang pagbabago. Sa silid na ito, nasindihan ang liwanag ng pag-asa. Ang bighati ay naging sigaw ng hustisya. Mananagot sila. Ganun lang makadali para sa inyo ang pumatay ng inosente? Ginawa lang namin trabaho namin. Walang nagsabi na madali. Huwag kang magmalinis, Suarez. Ginawa naman ito na lahat. Kaya wala tayong magagawa kundi sumunod. Galing sa itaas ang mga order officer Suarez. Wala tayong magawa kundi sumunod. Ganito talaga ang mga sistema rito. Paano si Mateo? Parte lang din ba siya ng sistema? Nawawala na tayo sa sarili natin dito. You'll lose piece of our sword, Suarez. Ito ang nagawa ng trabaho to sa iyo. The question is, how much are you willing to lose? Nahuli sa pagitan ng konsensya at katungkulan si Officer Suarez. Ngunit, sa mundong kapangyarihan ang may hawak, ang pagpili ba na gawin ang tama ay magdudulot sa kanyang kapahamakan? Hindi ako papayag na ganito na lang. Sa gitna ng pagluluksa, si Lydia at Officer Suarez ay nagpasya. Ang kwento ni Mateo ay kailangang marinig ng mundo. Handa ka na bang ibahagi ang kwento ni Mateo, Mrs. Gonzales? Kinuha nila ang anak ko. Hindi ko sila bibigyan ng kapayapaan dahil sa sakit na dinulot nila sa akin. Hindi lahat ng pulis ay bulag. Kasama akong lalaban para sa katotohanan. Alam mong delikado ito, officer. Mas delikadong manatiling tahimik. Kailangan malaman ng mga tao ang katotohanan. Para kay Mateo, hindi kami susuko. Ang kwento ni Mateo kasama ang iba pang biktima ay handa na nilang ipaalam sa mundo.
Nagkaisa sina Lydia, James, Shane at Officer Suarez sa isang protesta upang itaas ang boses para sa hustisya. Sa bawat buhay na nawala, may pamilyang hindi mananahimik. Ang kwento ni Mateo ay hindi natapos sa kanyang pagkamatay, kundi ito ang nagsimula ng isang panawagan para sa hustisya. Sa harap ng takot at panganib, ang mga naiwan ay naglakas loob na ipaglaban ang katotohanan. Hanggang sa makamit ang hustisya, ang sigaw nila ay mananatiling buhay. Agnes, ang kwento ni Mateo. Mrs. Ay, nisunod pa dyan ang tingo. Ni Naiintindihan ko. Kung may karapatan tayo, karapatan mo. Asa pa, asa iro. Nagod ko yung mapatay nga iro sa silingan ro. Mabait si Matt. Parang kapatid ko na siya. Hindi ko matanggap ang ginawa nila. Magandang gabi sa aming ginigilan ng mga tagapakinig. Bugyo! Wala tayong naka-record! Kigo! Kailangan nilang managot. Kung tatahimik tayo, patuloy lang silang papatay.